magandang umaga po sa inyong lahat. Saan man dako po kayo naman naroroon, binabati ko po kayo ng magandang umaga. Okay? Ang ating pong tatalakayin ngayon ay tulungan ang inyong anak sa teenager na sumulong. Ang pagkakaroon ng isang teenager na tahanan ay ibang-iba sa pagkakaroon ng isang lilimahing taong gulang o maging ng isang sa 10 taong gulang. Ang mga tao ng pagiging teenager ay may sarili nitong mga hamon at problema, subalit maaari rin itong magdulot ng kagalakan at mga gantimpala. Ang mga halimbawang gaya ni na Jose, David at Josias ay nagpapakita ang mga kabataan ay maaari ring gumawi ng may pagka-responsable at pagtaglay ng mainam na kaugnayan kay Yahweh. Marami sa mga teenager na ngayon ang napapatunayan ganito. Malamang kilala mo ang ilan sa kanila. Gayunman magulo ang mga taon ng pagiging teenager para sa ilan. Ang mga nagbibinata at nagdadalaga ay may panahong sumpungin at may panahong masayahin. Maaaring hangarin ng mga teenager na maging mas malaya at makasamain nila ng mga limitasyon na inilagay sa kanila ng kanilang mga magulang. Pagkagayunman, ang mga kabataang iyon ay kulang na kulang pa rin sa karanasan at nangangailangan ng maibigin matigang pagtulong mula sa kanilang mga magulang. Oo, ang mga tao ng pagiging teenager ay maaaring maging panabik, ngunit maaaring nakalilito ang mga ito kapwa sa mga magulang at sa mga teenager. Paano matulungan ang mga kabataan sa mga taong iyon? Ang mga magulang na sumusunod sa payo ng Biblia ay nagbibigay sa kanila ng pagbibinata, nagdadalaga ang mga anak ng pinakamabuting pagkakataon upang malampasan nila ang mga pagsubok na iyon tungo sa responsibleng pagkakaedad. Sa lahat ng lupain at sa lahat ng panahon, ang mga magulang at mga teenager na magkasamang magkakapit ng mga simulain ng Biblia ay pinapatnubay at ay pinapagtagumpay. Sabi ng Biblia, nabibigo ang mga plano kung saan walang kumpidensyal na pag-uusap. Kung kinakailangan ang kumpidensyal sa pag-uusap noong maliliit pa ang mga anak, lalo nang mahalaga ito sa panahon ng pagiging teenager. Kapag pagkakaunting panahon na lamang ang ginugugol ng mga kabataan sa kanilang tahanan at higit na panahon naman sa mga kaibigan, sa paaralan o sa iba pang mga kasama, kung walang kumpidensyal na pag-uusap, walang tapat at bukas na pag-uusap ng mga anak at ng mga magulang. Ang mga teenager ay maaaring maging estranghero sa bahay. Kaya paano pananatilihing bukas ang mga linya ng pag-uusap? Dapat nagawin kapwa ng mga teenager at ng mga magulang ang kanilang bahagi rito. Totoo, maaaring mas mahirap para sa mga nagbibinat at nagdadalaga na makipag-usap sa kanilang mga magulang ngayon kaysa noong sila'y bata pa. Gayunman, tandaan na kapag walang dalubhasang patnubay, ang bayan ay nabubuwal. Ngunit sa karamihan ng mga tagapayo ay may kaligtasan. Ang mga salitang ito ay kapit sa lahat, bata't matanda. Ang mga teenager na nakatatanto nito ay makakaunawa na kailangan pa rin nila ang dalubhasang patnubay. Yamang sila'y napapaharap sa higit na magugusot na suliranin kaysa noon. Dapat nilang kilalanin na ang kanilang sumasampalatayang mga magulang ay talagang karapat-dapat maging mga tagapayo sapagkat sila'y higit na may karanasan sa buhay at nakapagpatunay ng kanilang mapagmahal na pagmamalasakit sa nakalipas na maraming taon. Kaya nga sa tuyugtong ito ng kanilang buhay, ang matalinong teenager ay hindi tatalikod sa kanilang mga magulang. Ang bukas na pag-uusap ay nangangahulugang sisikapin ng magulang na palagi siyang may panahon kapag nadarama ng teenager ang pangangailangan na pag-usap. Kung ikaw ay isang magulang, tiyakin mong bukas ang pag-uusap
kahit man lang sa iyong panig. Maaring ito'y hindi madali. Sinabi ng Biblia na may panahon ang pagtatahimik at panahon ng pagsasalita. Kapag nadarama ng iyong anak ng teenager na panahon ito ng pagsasalita, baka iyon naman ang panahon ng pagtahimik para sa iyo. Maaaring inilaan mo na ang panahong iyon para sa personal na pag-aaral, pagpapahingalay o pagtatrabaho sa bahay. Magkagayunman, kung ibig ng bata na makipag-usap sa iyo, sikaping baguhin ang iyong mga plano at makinig. Kung hindi, baka hindi na siya umulit. Tandaan, ang halimbawa ni Jesus minsan na isaayos na niya ang panahon upang magpahinglay. Ngunit nang magdatingan ang mga tao upang makinig sa kanya, ipinagpaliban muna niya ang mga pagpapahinga at tinuruan niya sila. Alam ng makaramihan sa mga teenager na ang kanilang mga magulang ay totoong abala, subalit kailangan nila ang katiyakan na naririyan lamang ang kanilang mga magulang kung kailangan nila. Kaya nga maglalaan ng panahon at maging maunawain. Sikapin mong balikan ang panahon ng ikaw ay teenager pa. Huwag sanang mawala sa iyo ang ugaling mapagpatawa. Kailangang mawili ang mga magulang na pakikisama sa kanilang mga anak. Kapag may libreng panahon, papaano ito ginugugol ng mga magulang? Kung ibig nilang laging gamitin ang kanilang libreng panahon sa paggawa ng mga bagay na hindi inasinasali ng kanilang pamilya, mapapansin agad ito ng kanilang mga anak na teenager kapag nadarama ng mga nagbibinata at nagdadalaga na mas magpapahalaga sa kanila ang mga kaibigan at paaralan kaysa sa kanilang mga magulang. Tiyak na magkakaproblema sila. Kung ano ang dapat pag-usapan, kung hindi pa naikakintal ng mga magulang sa kanilang mga anak ang pagpapahalaga sa katapatan at kasipagan, dapat nilang tiyakin na magawa ito sa panahon ng pagiging teenager. Mahalaga rin para sa kanila na tiyakin ang kanilang mga anak ay buong pusong naniniwala sa kahalagahan ng pagkakaroon ng mabuting asal, malinis na pamumuhay. Ang maipapatawid ng isang magulang tungkol sa mga bagay na ito sa pamamagitan ng halimbawa kung papaano ang di sumasampalatayang asawa ay maaaring mawagi ng walang salita sa pamamagitan ng pagwagi ng kanilang mga asawang babae. Gayon din naman ang matututuhan ng mga teenager, ang mga tamang simulain sa pamamagitan ng pagwagi ay kanilang mga magulang. Magkagayon man, ang basta halimbawa lamang hindi kailanman magiging sapat. Yamang ang mga bata ay nakalaan din naman sa maraming masasamang halimbawa at sa dumaragsang pag-akit sa mapang-akit na propaganda sa labas ng katahanan. Kung gayon, kailangan malaman ng magmamalasakit ng mga magulang ang pananaw ng kanilang mga anak na teenager sa kanilang nakikita at naririnig. At ito'y nangangailangan na makabuluhang pag-uusap, no? Lalo nang totoo ito kung tungkol sa eskwela, lalo na kung totoo ito kung tungkol sa sexual, sa mga bagay. Mga magulang kayo, ba'y nahihiyang ipakipag-usap sa inyong mga anak ang tungkol sa sekso? Magkagayon man, sikapin pa ring magawa ito sapagkat tiyak ito'y matutulungan din ng inyong kabataang mga anak mula sa ibang tao. Kung sila'y hindi matututo mula sa inyo, sino ang magkakaalam kung anong baluktot na impormasyon ang makukuha nila? Sa Biblia, hindi iniiwasan ni Yahweh ang pagbanggit hinggil sa sekso at dapat na gayon din ang mga magulang. Salamat na lamang ang Biblia ay naglalaman ng maliwanag na patnubay sa larangan ng sexual na paggawi at naglathala ang samahang watchtower ng maraming nakatutulong na impormasyon na nagpapakitang ang mga patnubay na ito ay kapit pa rin sa modernong daigdig. Bakit hindi gamitin ang tulong na ito? Halimbawa, bakit hindi ripasuhin sa inyong anak ang angkop na may kabanata sa Tumo 1 at 2? Ang mga tanong ng mga kabataan, mga sagot na lumulutas. Magugulat ka sa mga nakasisiyahang sa resulta nito. Ano ang pinakamahalagang paksa na dapat pag-usapan ng mga magulang at mga anak?
Ito guys yung yung may isa akong topic diyan na video na ang mga tanong ng mga kabataan. Yan yung sinasabi. Tinutukoy ni Apostol Pablo ng isulat niya, patuloy na napalakihin ang inyong mga anak na disiplina at magkaisang pagtutuwid ni Yahweh. Kailangan patuloy na matutuhan ng mga anak ang tungkol kay Yahweh. Higit sa lahat, kailangan matutuhan na nilang ibigin siya at dapat na hangarin nilang paglingkuran siya dito. Dito naman ay malaki ang maituturo ng halimbawa. Kung makikita ng mga nagbibinata at nagdadalaga na ang kanilang mga magulang ay umiibig sa Diyos ng buong puso, sila at ng buong kaluluwa nila at ng buong pag-iisip nila at na ito'y nagluluwal ng mabubuting bunga sa buhay ng kanilang mga magulang. Malamang maiimpluwensyahan sila na gayon ang gawin. Gayon din naman kung makikita ng mga kabataan na ang kanilang mga magulang ay may makatuwirang pangmalas sa material ng mga bagay. Ano pat inuuna ang kaharian ng Diyos, sila matutulungan magkaroon ng gayon din pag-iisip. Ang lingguhang pampamilyang pag-aaral ng Biblia ay isang mahalagang pantulong sa pagpapahatid ng espiritual na mga simulaan sa mga kabataan. Napakahalaga na maging regular ang gayong pag-aaral. Kailangan mapagtanto ng mga magulang at ng kanilang mga anak na ang ibang mga bagay ay dapat na gawin pangalawahin lamang sa pag-aaral ng pamilya. Hindi ang kabaligtaran. Isa pa, kailangan ang tamang salubin upang maging mabisa ang pag-aaral ng pamilya. Sabi ng isang ama, ang lihim ay pairalin ng nangangasiwa ang palagay loob, ngunit may paggalang sa espiritu. Sa panahon ng pampamilyang pag-aaral, informal, ngunit hindi naman sa wala kapararakan. Ang tamang pagkatimbang ay maaari hindi laging madaling maabot at ang mga kabataan ay maaari mga ilangan ng malimit na pagtutuwid ng saloobin. Kung hindi nagiging maayos ang mga bagay minsan makalawa, magtiyaga at umasa sa susunod na pagkakataon. Ang ama ring ito ay nagsabi na sa kanyang panalangin bago ang bawat pag-aaral espesipikong humihiling siya ng tulong mula kay Yahweh para sa tamang pangmalas na bahagin lahat ng naruroon. Ang pagdaraos ng pampamilyang pag-aaral ay pananagutan ng sumasampalatayang mga magulang. Totoo, ang mga ilang magulang ay maaaring hindi likas na mahuhusay na guro at maaaring mahirapan silang gumawa ng paraan upang maging kawili-wili ang pag-aaral ng kanilang gayon ng kanilang pamilya. Gayunman, kung mahal mo ang iyong mga anak na teenager sa gawa at katotohanan, hahangarin mong matulungan sila sa mapagkumbaba at tapat na paraan upang sumulong sa espiritual. Maaaring magreklamo sila paminsan-minsan, ngunit malamang na madarama nila yung matinding interes sa kanilang kapakanan. Hindi lamang ang pampamilyang pag-aaral ang tanging pagkakataon upang ipakipag-usap ang mahalagang espiritual sa bagay. Naaalala mo ba ang utos ni Yahweh sa mga magulang? Sabi niya, dapat mong ikapit ang aking pananalitang ito sa iyong puso at sa iyong kaluluwa at itali ang mga ito sa iyong mga kamay bilang tanda at ang mga ito'y dapat magsilbing panali sa harap ng pagitan ng iyong mga mata. Dapat mo rin ituro ang mga ito sa iyong mga anak upang sabihin ang mga ito kapag ikaw ay nauupo sa iyong bahay at kapag ikaw ay lumalakad sa lansangan at kapag ikaw ay nahumihiga at kapag ikaw ay bumabangon. Tingnan din hindi naman ito nangangahulugan na ang mga magulang ay dapat na palaging nangangaral at kanilang mga anak.
Ngunit maibiging ulo ng pamilya ay dapat na maging laging listo sa mga pagkakataon na mapagtibay ang espiritual na pangmalas sa kanilang pamilya. Ang disiplina ay pagsasanay na matutuwid at kasali rito ang pakikipag-usap. Ang disiplina ay higit na may diwa ng pagwawasto kaysa pagpaparusa. Bagamat maaari ka kailanganin ang pagpaparusa, kinakailangan ng iyong mga anak ang disiplina noong sila'y mga bata pa. At ngayon sila'y mga teenager na, kailangan pa rin nila ng isang partikular na anyo nito. Marahil higit pa nga, batid ng matatalinong teenager na ito'y totoo. Sabi ng Biblia, ang sinumang mangmang at hindi gumagalang sa disiplina ng kanilang ama, ngunit ang sinumang magsasaalang-alang ng saway ay matalas ang isip. Malaki ang ating matututunan sa kasalatang ito. Pinahihiwatig nito na ibibigay ang disiplina. Ang isang teenager ay hindi makapagsasaalang-alang ng saway kung hindi ito ibibigay. Ibibigay ni Yahweh sa mga magulang, lalo na sa ama, ang pananagutan na maglapat ng disiplina. Gayunman, pananagutan naman ng teenager na makinig sa disiplinang iyan. Higit siyang matututo at hindi palaging magkakamali kung susundin niya ang matalinong disiplina ng kanilang ama at ina. Sabi ng Biblia, ang isa na nagpapabaya sa disiplina ay sumasapit sumasapit sa karalitaan at kasiraang puri. Ngunit ang isa na nakikinig sa saway ay siyang ipinagkakapuri. Kapag nagdidisiplina ng mga teenager, kailangang maging timbang ang mga magulang. Dapat nilang iwasan na maging napaka-istrikto pat iniinis nila ang kanilang mga supling. Marahil ay nasisira pa ang pagtitiwala ng kanilang mga anak sa kanilang sarili. Ngunit ayaw din naman ng mga magulang na maging pabaya pat hindi na nabibigyan ang mga kabataan ng mahalagang pagsasanay. Ang gayong pagpapabaya ay mapanganib. Sabi ng Kawikaan, lapatan mo ng parusa ang iyong anak at magdadala siya sa iyo ng kapahingahan at magbibigay ng malaking kaguluran sa iyong kaluluwa. Yan ang sinasabi ng Kawikaan verse 29 hanggang 17. Yan ang malaki kaguluran sa iyong kaluluwa. Gayunman, sabi ng talatang 21, kung pinalalayaw ng isa ang kanilang lingkod mula sa kabataan patuloy sa bandang huli ng kanyang buhay, magiging isa nga siyang di mapagpasalamat. Bagamat pinag-uusapan sa talatang ito ay tungkol sa isang lingkod, ito'y kumakapit din sa sinumang kabataan sa sambahayan. Ang totoo, ang angkop na disiplina ay katunayan ay pagmamahal ng magulang sa kanyang anak. Kung ikaw ay isang magulang, alam mong hindi madaling manatili ang patuluyan at makatuwirang disiplina. Kung isaalang-alang ang kapayapaan, mawaring magiging mas madali kung pababayaan mo na lamang ang suwail na teenager na gawin ang gusto niya. Gayunman, pagsapit ng panahon, ang magulang na gumawa ng kababanggit na landasin ay mag-aani ng isang sambahayang di na kayang supilin. Noong sinaunang panahon, ang mga anak ay karaniwan ng inaasahan na tumulong sa tahanan o sa bukid. Sa ngayon, ang mga teenager ay napakaraming libreng panahon na, doy hindi sila nababantayan upang magawa ang panahong iyon.
Naglaan ang daigdig ng komersyo ng komersyo ng pagparami na magpakarami-raming mapaglilibangan. Idagdag pa rito ang bagay na bahagyang lamang ang pagpapahalaga sa sanlibutan sa mga pamantayan ng Biblia tungkol sa moralidad. At malamang na ang kahantungan nito ay kapahamakan. Baka nga hindi bibitawan ng matalinong magulang ang karapatan na gumawa ng pangwakas na pasya hingil sa panlilibang. Gayunman, huwag kalilimutang lumaki ang anak na teenager sa bawat taong lumilipas. Siya malamang na umaasa pakikutunguhan na gaya ng isang nasa hustong gulang na. Kung gayon, isang katalinuhan para sa magulang na magbigay ng higit na kalayaan sa pagpili ng libangan habang lumalaki ang anak na teenager hanggat ang mga napipiling iyon ay nagpapaaninag ng pagsulong tungo sa espiritual na pagka may gulang. Kung minsan maaaring nagkamali ng teenager na pagpili ng musika mga kasama na iba pa, kapag nagkaganito dapat itong makipag-usap sa teenager upang mapagbuti ang pagpili sa hinaharap. Gayon man panahon ang dapat ilaan sa paglilibang. Sa ibang lupain ang mga teenager inaakay na maniwalang sila ay may karapatan sa patuluyang paglilibang. Kaya nga ang nagbibinata at nagdadalaga ay baka magsaplano ng kanilang schedule, ano pat wala na siyang ginawa kundi magsunod-sunod sa pagpapahasarap sa buhay. Pananagutan ng magulang na iturong dapat din na manggamitin ang panahon sa iba't bagay gaya ng pamilya. Personal na pag-aaral, pakikisamulumuha sa may gulang na espiritual, mga Kristiyanong nagpupulong at gawaing bahay. Maiingatan nito na huwag sakali ng mga kaguluran sa buhay na ito sa salita ng Diyos. Sabi ni Haring Solomon, nalaman ko na walang anumang lalong mabuti para sa kanila kaysa magsaya, gumawa ng mabuti habang sila'y nabubuhay, at gayon din na ang bawat tao ay nararapat na kumain at tunay na uminom at makita na mabuti para sa lahat ng kanilang masikap na paggawa. Ito ang kalooban ng Diyos. Oo, ang pagsaya ay bahagi ng isang timbang na pamumuhay. Ngunit gayon din naman ang masikap na paggawa, maaari sa mga teenager ngayon ang hindi nagtatamasa sa kasiyahang dulot ng masikap na paggawa o ng pagdama ng paggalang sa sarili dahil sa pagharap sa isang suliranin at paglutas nito. Ang ilan ay hindi nabibigyan ng pagkakataong matuto ng isang kasanayan o isang gawaing susuporta sa kanila sa bandang huli. Narito ang isang tunay na hamon para sa magulang. Titiyakin mo ba na ang iyong kabataang anak ay magkakaroon ng gayong pagkakataon? Kung magtatagumpay ka sa pagtuturo sa iyong anak na teenager na magpahalaga at masiyahan pa nga sa masikap na paggawa, siya magkakaroon ng malusog na pangmalas na magdadala ng habang buhay na pakinabang. Kahit na kayo may suliranin sa iyong anak, teenager, totoo pa rin ang kasulatan, ang pag-ibig ay hindi kailanman nabibigo. Huwag kailanman maghihinawa sa pagpapakita ng pag-ibig na walang alinlangang nadarama mo. Tanungin ang sarili, pinupuri ka ba ng bawat isa kung anak sa kaniyang tagumpay sa pagharap sa mga suliranin o pananagumpay sa mga balakid? Sinasamantala ko ba ang mga pagkakataon na makita ang aking pag-ibig at pagpapahalaga sa aking mga anak? Bago lumipas ang mga pagkakataong iyon, tuloy ko lang. Bagamat kung minsan ay may di pagkakaunawaan, kung nakatitiyak ang mga teenagers sa iyong pagmamahal sa kanila, mas malamang nagantihan ka na rin ng pagmamahal. Mangyari pa,
habang nagkakaedad ang mga anak, darating ang panahon na sila'y gagawa ng mabibigat na pasiya para sa kanilang sarili. Sa ilang pagkakataon ay maaaring hindi magustuhan ng mga magulang ang mga pasya na iyon. Paano kaya kung magpasya ang kanilang anak na huminto sa paglilingkod kay Yahweh? Maaaring ito'y mangyari maging ang ilan sa sariling mga espiritual na anak ni Yahweh ay tumatanggi sa kanyang payo at lumalabas na rebelde. Ang mga bata ay hindi mga computer na maaaring iprograma upang kumilos sa paraang gusto natin. Sila ay mga nilalang na may sariling kalooban na may pananagutan sa harapan ni Yahweh sa pagpapasyang ginagawa nila. Magkagayunman, ang Kawikaan verse 22 hanggang 6 ay totoo pa rin bilang pangkalahatang tuntunin. Sanayin mo ang bata sa daan na dapat niyang lakaran. Kahit tumanda man siya ay hindi niya hihiwalayan iyon. Kung gayon, ipakita mo sa iyong anak ang saganang pag-ibig, gawin mo ang iyong buong makakaya na masunod ang mga simulain ng Biblia sa pagpapalaki sa kanila. Magpakita ng mainam na halimbawa ng nakamakadiyos sa paggawa. Sa gayon ay maibigay mo sa iyong mga anak ang pinakamabuting pagkakataon na lumaking responsable, may takot sa Diyos, na may individual. Para sa mga magulang, ito ang pinakamainam na paraan ng pagpapasalamat kay Yahweh dahil sa pribilehiyo ng pagpapalaki ng anak. Okay. Ayan po. Napakinggan naman po nyo yung topic na sanayin natin ang inyong anak mula sa pagkasanggol, no? At ang tulungan ang inyong anak sa pagka-teenager na sumulong. Yan, maganda po itong topic na ito. Salamat po.